How dare you, Jesusa? Wika ni Patrick sa kanya, gising na pala ito. Nalilisik ang mata nito habang nakatingin sa kanya. Hindi niya maintindihan kung bakit ganito ang reaksyon nito sa kanya. Good morning, be. Gising ka na pala. Natatarantang sambit niya, bigla itong tumayo at lumapit sa kanya. Wala pa rin itong damit pero wala itong pakialam. Don't you, Bemi? After all that we did last night, nakuha mo pang tawagan ng ex mo habang natutulog ako. Anong sinabi mo sa kanya? Na mas gusto mo siya kaysa sa akin? Na na-realize mo na mas magaling pa rin si Christine kaysa sa akin, Jesusa. Akala ko pa naman ay nag-e-enjoy ka kagabi. Ginawa kong lahat para mapaligaya ka, pero hindi ka pa rin pala kontento. Hindi pa ba ako sapat? Babalikan mo pa rin talaga siya? Mahabang litanya ni Patrick. Galit na ito sa kanya. Natatakot siya, ganyan ang nakita si Patrick na nagalit. What are you talking about? Nalilito niyang tanong. Hindi niya ito maintindihan. Nautal na siya hindi dahil sa pagsisinungaling niya, kung hindi ay baka iwan siya ni Patrick. I heard you talking to your ex. Narinig ko na sinabi mo sa kanya na na-miss mo siya. At nagpaalam ka kaagad kasi baka dahil marinig ko. May tinatago ka ba sa akin ni Susa? No, hindi ganun yun, Pat. I just called Christine para mangamusta lang sa kanya. That's it. Napalakas na din ang boses niya dahil sa desperation na paniwalaan siya ni Patrick. Bakit mo naman siya na-miss? After all that we did last night, na-miss mo siya? Tanong nito sa kanya. Napayuko siya kahit pa wala siyang ginagawang masama ay parang nagigilty siya. Paano niya ipapaliwanag ng maayos kay Patrick na natili lang siyang nakatayo, naghahanap at nag-iisip ng tamang words para hindi siya ma-misinterpret ni Patrick. I'm waiting, Jesusa. Bakit mo na-miss si Christine after nating magtalik? Nakatingin to sa kanya ng diretso, mahina ng boses nito pero may diin. Nakikita niyang may pait sa mga mata nito. Selos na selos ito. Babe, sambit niya palapit kay Patrick pero umiwas to sa kanya. Nangamusta lang talaga ako at wala yung mali siya. Do you expect me to believe you? But that's the truth. Shit you, Jesusa. Niloloko mo ko. Kulang pa bang pagsisilbi ko sa'yo? Bigla siya nitong hinawakan sa magkabilang balikat at siniil ng halik. Napaatras siya. Hindi niya inasahan na gagawin ni Patrick yun sa kanya. Kinakagat ni Patrick ang labi niya. Nasugatan ata siya dahil may nalasahan siyang dugo. Masakit ang halik na yun pero hindi pa rin to tumitigil. Para siyang pinaparusahan sa pamamagitan ng halik. Ano pa bang kulang, Jesusa? Ano pa bang nagawa ng Christina yun sa'yo na hindi ko nagawa? Galit na ito, nilamas nitong boobs niya ng sobrang sakit. Napapikit lang siya, nagpapaubaya lang siya sa ginagawa ng nobyo sa kanya. Baka kasi kapag magreklamo siya ay lalo tong magalit at iwan siya. Ayaw niyang mangyari yon. Mahal na mahal niya ang nobyo. Napuntang labi nito sa leeg niya, kinagat-kagat naman siya doon, napangiwi siya. Siguradong magmamarka yon sa lakas ng kagat at supsup nito sa kanya. Ang kamay nito ay dumapo sa gitna ng hita niya at biglang ipinasok ang 3 daliri nito. Napaigik siya. Kagabi ay hanggang 2 daliri lang ang ginagamit nito. Ngayon ay 3 na. Ito ba? Hindi ba ako magaling sa parteng ito kaya hinahanap-hanap mo pa rin si Christine, ha? Sambit ni Patrick sa kanya habang tahasang nilalabas-masok nitong 3 daliri sa pagkababae niya. Napakapit siya sa balikat nito. Hindi siya nagsasalita. Kahit pagalit ito ay tinatamaan pa rin siya ng libog sa ginagawa nito sa kanya. Maya-maya pa at tinulak siya nito sa kama. Napangiwi siya. Tumama ang bandang puwet niya sa dulo ng kama. Masakit yun. Pero walang pakialam si Patrick. Galit pa rin ang mukha nito. What do you want, Jesusa? Tell me. Tell me kung ano pang kulang sa ginawa ko at nakuha mo pang tumawag sa ex mo. Tomboy ka pa rin ba? Gusto mo pa rin talaga ng babae, ha? Sigaw ni Patrick. Parang nawawalan na rin to ng pasensya. Binalibag siya nito sa kama. Pumesto sa likuran niya. Akala ko pa naman, sarapan ka sa ginagawa ko sa'yo. Pinipeke mo lang pala ako. Wika ni Patrick habang patuloy ito sa paggalaw. Tuloy na siyang nabuwal sa kama. Nawala na ng lakas ang kamay niya dahil sa lakas ng paggalaw ni Patrick sa kanya. Ano, Jesusa? Kulang pa ba, ha? Kulang pa! Sigaw nito. Wala namang problema sa kanya kung sabihin nito ang paligayahan niya ito ay buong puso niya namang gagawin yon. Ano, masarap ba? Liar ka. Don't fake it, Jesusa. Sigaw nito sa kanya't binitawan ng mga paa niya. Tumayo ito, naiwan siyang nakatanga sa kama. Nakatingin lang siya dito habang nagbibihis to. Where are you going? Nag-aalalang tanong niya. Hindi siya nito sinagot at patuloy lang ito sa pagbihis.
Nang matapos na itong magbihis ay binitbit nito ang bag saka lumabas ng kwarto. Pabalibag pa ang pagsara nito kaya nagulat siya. Hindi niya mahabol to dahil wala pa siyang saplot. Naiwan siyang nakatulala sa kwarto. Galit na galit si Patrick kay Jesusa. Hindi niya akalain na tatawagan pa nitong ex pagkatapos nila magtalik. Bakit kailangan pa nitong tumawag doon? Hindi pa ba siya sapat? Selos na selos? Bukod sa selos ay na-insecure din siya. Alam niya naman ng tomboy ang girlfriend niya kaya ang gusto niya sana ay maging lubusang babae na ito. Iparamdam niya ditong kababaihan na lalaki't babae at hindi na ito maghanapan ng babae pero mali siya. Hinahanap-hanap pa rin talaga nito ang babae. Malaking insulto yon sa pagkalalaki niya. Dagdag pa na babakla-bakla siya dati. Hindi siya nasasatisfy ang nobya sa kama. Ang akala niya nasarapan to sa mga ginagawa nila. Penepeke lang pala siya nito. Baka ang ex pa rin itong iniisip habang siya naman ay sarap na sarap sa ginagawa nila. Gusto niyang umiyak, nasasaktan siya. First girlfriend niya si Susa. Minahal niya ito ng todo. Ang buong akala niya ay wala na silang magiging problema. Hindi man lang sila tumagal, 1 week lang atang tinagal ng relasyon nila. Babalik at babalik lang talaga to sa babae. Nang makalabas ng kwarto hinanap ng mata niyang papa ni Susa. Wala ito sa paligid. Mabuti naman para makaalis siya nang hindi na kailangan magpaalam. Ayaw niya mag-explain pa dito. Ayaw niya na munang may makausap na tao. Mas gusto niyang sarilinin na lang ang problema nila ni Jesusa. Ang mabuti pa siguro lumayo na muna siya. Paglabas niya ng gate ng bahay ni Jesusa ay nag-abang siya ng taxi. Nakapag-decide na siya, lalayo siya, uwi na muna siya ng Cebu para kumuha ng konting gamit. Sa kanya pupunta ng Australia sa mama niya. Tama, yun ang gagawin niya. Hindi niya ipapaalam kahit kaninong plano niya kahit sa mga kaibigan niya sina Cindy at Lennon, Almaro at Angela. Delikado na rin kasing buhay niya kapag nagsumbong si Jesus sa papa nito sa ginawa niya dito, ay baka ipapatay siya nito. Pinagsamantalahan niya si Jesus. Kulong ang kaso niya kapag nagkataon, kahit pa may relasyon sila ay rape pa rin ang ginawa niya dito. Inangkin niya ito ng labag sa kalooban nito dahil nga babae talagang gusto nito. Maya-maya pa may taxi na dumating. Pinara niya yon. Sa airport po, sambit niya sa driver. Muli na naman siyang nalungkot. Iniwan niyang nobya nang wala man lang silang maayos na pag-uusap. Hindi niya rin kasi kayang sasabihin nito sa kanya kung sakali. Ayaw niyang marinig dito ng ex pa rin niya talagang mahal nito at hindi siya. Hindi niya napigilan tumulong luha niya. Pasimpleng pinahid niya ito ng kamay. Ayaw niyang mapansin ng driver na umiiyak siya, baka sabihin nito na nababaliw na siya. Nang makarating ng airport ay doon na siya mismo nag-book ng ticket papuntang Cebu. Mabuti na lang at may available pa na flight. Medyo may kamahalan nga lang pero wala siyang pakialam. Kinuha niyang phone na tinawagan ng mama niya. Hello baby! Kamusta ka na anak? Unang bati ng mama niya. Matagal na din silang hindi nakapag-usap kaya naramdaman niya ang excitement dito nang tumawag siya. I'm okay ma'am. Maikling sagot niya. Wala siyang ganang makipagtsikahan dito. Si Jesusa pa rin ang nasa isip niya. Mom, can I visit you there in Australia? Really baby? Of course. Matagal ko nang gustong pumunta ka dito. Alam mo naman ikaw lang ang nag-iisa kong anak. Namiss na kita baby. Napangiwi siya kahit malaki na siya baby pa rin ang tawag ng mama niya sa kanya. Kailan mo planong pumunta dito anak? Mamaya sana or bukas. What? Why so sudden? May problema ka ba dyan sa Pilipinas? Wala naman mom, namiss lang kita kaya pupuntahan kita dyan. Ganun ba? Sige, I'll book a ticket for you right away. I send the ticket to your email. Thanks mom, see you soon. See you soon baby. I miss you. Nang makapagpaalam na sa inay, binaba niya ng telepono, hiwalay ng mama at papa niya. Ang mama niya ay nakapangasawa ng Australiano, samantalang papa naman niya ay nasa UK. Wala tong asawa sa UK pero doon nakatirang mga relative nila. Sa side ng papa niya, nanatiling magkaibigan naman ng mama at papa niya. Nagkahiwalay ang mga to ng maayos para sa kanya. Maaga kasi siyang nabuo, hindi pa ready ang mama at papa niya noon kaya nakapagdesisyon na lang ang mga to na maghiwalay at manatiling magkaibigan. Uunahin niya na munang bisitahin ng mama niya, tapos pupuntahan niya naman ang papa niya. Wala namang problema sa pamasahe sa eroplano dahil ang mga magulang niya naman ang magbubuk ng ticket para sa kanya. Matagal na kasi siyang sinasabihan ng mga to na doon na siya manirahan. Pero ayaw niya, mas gusto pa rin niya sa Pilipinas. Ang parlor na business ay sa mama niya yon. Siya na lang ang sumalo kaysa naman isasara niya. Marami na silang regular client kaya nanghihinayang din siya sa kita. Pero kahit pa magtagal siya sa ibang bansa ay okay lang. Meron naman siyang pinagkakatiwalaang tao doon na magmamanage ng parlor niya. Sa totoo lang ay wala naman siyang problema sa pera. May monthly allowances siya sa mga magulang niya at hindi niya naman yun nagagastos dahil
Malaki din ang kita ng parlor. Pagdating ni Patrick ng Cebu, ay dumaan na muna siya ng parlor. Inform yung manager niya doon na matagalan siyang mawawala. Saan naman ang punta mo, sir? Magbabakasyon lang. Yun lang ang sinabi niya pero hindi niya sinabi kung saan. Alam niyang pupuntahan ni Cindy ang parlor niya kung sakaling hindi siya mahanap ng mga to. Mabuti na yung walang nakakaalam kung saan siya patungo. Pagkatapos niya sa parlor, umuwi niya siya ng kondo niya. Nag-impake siya ng konting gamit. Mabuti na lang at hindi pa expire ang passport niya kung hindi hanggang Pilipinas lang talaga siya. Naisend na rin ng mama niya sa email ang ticket niya. Mamayang gabi ng flight niya, malamang ay excited na rin ang mama niya na makita kaya siya. To Manila to Perth, Australian ticket niya. Sana lang ay walang makakilala sa kanya habang nag-stop over siya sa Manila. Pagkatapos niyang mag-impake, pumunta na siya sa airport. Doon na siya nalang hintayin ang flight niya. Mabigat ang loob niyang umalis ng Pilipinas pero kailangan niyang lumayo kay Jesusa. Ang sakit-sakit ng ginawa nito sa kanya. Hindi kay bakla pa rin ang tingin nito sa kanya. Muling tumulong luha niya. Sa pagkakataong to, hinayaan niya ng sariling umiyak. Kanina pa siya nagpipigil sa taxi at sa airport. Sana lang pagkatapos ng umiyak ay magiging okay na siya. Tutulugan niya na lang ang biyahe niya para kahit papano ay makapagpahinga ang utak niya sa kakaisip sa nobya. Samantalang nasa kama pa rin si Jesusa. Ilang oras nang umalis si Patrick pero hindi pa rin siya umaalis kung saan siya iniwan nito. Kanina pa siya iyak ng iyak. Hindi niya akalain na mapupunta sila sa ganong sitwasyon. Tumayo siya, masama ang pakaramdam niya. Mainit ang buong katawan niya. Pumunta siya sa banyo at naligo muna. Baka sakaling may masmasan siya. Ang lakit-lakit pa ng katawan niya dahil sa buong gabi nilang pagtatalik ng magnobyo. Wala silang pahinga. Binuksan niya shower at tinambad ang sarili. Hinayaan niyang tumulong tubig sa katawan niya. Hinimas niyang pagitan ng hita niya. Mahapdi pa rin yun. Hindi tinigilan ni Patrick ang pag-angkin sa kanya pero ang puso niya ay walang kasing sakit. Pagkatapos niyang maligo ay nagbihis siya at lumabas. Tahimik ang buong kabahayan, tinignan niya ang phone, 1:00 ng hapon. Wala kahit na anong bahid ng presensya ni Patrick. Umalis talaga to. Hindi man lang nagpaalam sa kanya. Nalungkot siya, naalala niya nakasama palang papa niya doon pero hindi niya din nakita ito. Kinuha ang phone sa bulsa at chinat ang ama. Pa, where are you? Ibabalik na sana niya ang phone sa bulsa nang hindi kaagad to nag-reply. Nang biglang tumunog ang phone niya, bigla niyang tinignan ng cellphone. Baka sakaling si Patrick ang tumawag at makapag-usap na sila ng maayos. Ang papa niya palang tumatawag, nalungkot siyang bigla. Umaasa siyang ang nobyo ang tumatawag sa kanya. Hi anak, bumalik na muna ako ng Hong Kong. May importante lang akong meeting. I'll be back next week. Sabit ng papa niya, hindi niya alam pero parang nalungkot siya nang malamang isa lang siya sa bahay na yon. Dati ay okay lang naman siya. Did you guys enjoy the tea I gave you last night, anak? Sambit ulit ng papa niya na hindi pa siya pang nakapagsalita. What did you put in the tea pa? Bakit ganun ang epekto sa amin ni Patrick? Mahinahong tanong niya. Kung hindi lang masamang pakaramdam niya ngayon ay baka inawit at binulyawan na niyang ama. I bought it in China, anak. Pampabilis daw yun ng libido, sabi ng inchik na nabilhan ko. Did you guys enjoy? Mas maganda yan para mabuntis ka na kaagad at magkaapo na ako. Gusto niyang maiyak sa ama. Asang-asa ito sa kanila ni Patrick pero galit sa kanyang nobyo ngayon. Hindi niya alam kung saan ito pumunta. Hindi niya na muna sasabihin sa papa niya na nagkatampuhan sila ni Patrick. Siguradong magtatanong ito kung bakit ito nagtampo. Sigurado ding pagagalitan siya ng ama dahil tinawagan niyang ex niyang si Christine. Bakit naman kasi ang tanga niya? Sa oras pa na yun nag-alalang tawagan ng ex-girlfriend pagkatapos na lang mag-sex ng nobyo. Bakit hindi na muna niya pinagpaliban? Sa bagay hindi niya naman nakalain na magagalit ang nobyo ng ganun. Wala naman kasi siyang ginagawang masama. Anak, are you still there? Wika ng papa niya. Hindi pa kasi siya sumasagot dito. Yes pa, I'm still here. I have to go pa. Okay anak, mag-enjoy lang kayo dyan ni Patrick ha? The house is all yours. You can do whatever you want. Hindi ko bubuksan ang access ko sa CCTV. Puro kakalokohan papa, sambit niya. I have to go, bye. Paalam niya sa ama sa pinatay ang telepono. Hindi niya masabi na nag-iisa na lang siya sa bahay. Nawala si Patrick doon. Siguradong pagagalitan siya ng ama. Pagkapatay ng telepono pumunta siya ng kusina para magtimpla ng kape. Wala siyang ganang kumain kahit pa nagutom siya. Saan na kaya ang nobyo niya? Umalis ito na hindi man lang nagpapaalam. Baka nasa bahay lang ni na Angela o ni na Cindy. Nagpapalamig ng ulo. Hintay na lang niya nobyo na bumalik ng bahay nila. Hindi na muna niya guguluhin ito. Baka lalo lang ito magalit sa kanya. Paika-ika siya naglakad patungo sa kusina. Intense ang ginawa nila ni Patrick kagabi kaya na-expect na niya yun. Naglagay siya ng isang kutsaritang kape sa mug at nilagyan ng hot water sa dispenser. Masama pa rin ang pakaramdam niya.
Parang hindi niya kayang tumayo ng matagal. Ang init pa rin ng katawan niya kahit nakaligo na siya. Biglang nabitawan niyang mug dahil sa wala siyang lakas ng hawakan yun. Nabasag to sa harapan niya. Napahawak siya sa upuan bago pa matumba. Hindi na ata maganda to. Any moment ay parang mawawalan siya ng malay. Umiikot ang paningin niya. Kinondisyon niya na muna ang sarili. Nang maramdamang okay na siya, dahan-dahan siya naglakad papunta sa kalagay ng susi ng kotse niya. Pupunta siya sa ospital. Kung hindi niya gagawin yan, baka matagpuan na lang siyang patay sa bahay nila dahil walang ibang tutulong doon sa kanya. Siya lang ang mag-isa doon. Sinabi din niya sa papa niya na papatay nitong CCTV kaya hindi siya makikita nito. Kahit pabagsak ng katawan niya, pinilit niya talaga na makapag-drive. Mabuti na lang at malapit ng hospital sa bahay nila. Gusto sana niya tawagan ng isa sa mga kaibigan niya para manghingi ng tulong pero baka nandun si Patrick. Ayaw niya mag-alala ito sa kanya. Pilitin niya na lang na makarating ng hospital ng safe. Sa wakas, nakarating na siya sa ospital. Magpapark na dapat siya. Pero hindi niya naapakan ng preno kaya dumiretso ang kotse. Nabangga niya isang kotse sa harap niya kaya nag-cause din ng ingay. Lalo siyang nahilo dahil sa pagkabangga niya. Naramdaman niyang may dugo na dumaloy sa ulo niya. Nakita pa niyang maraming tao nagsaklolo sa kanya bago siya nawala ng malay. Nagising siya na puro puti ang nasa paligid niya. Nasa langit na ba siya? Sinapo niya ang ulo. May benda yon. Sis, mabuti naman at nagising ka na. Si Angela lang nagsalita. Nag-aalala to sa kanya. Nasaan ako? Nasa ospital ka sis. Over-fatigue ka at nakabangga ka ng kotse dito sa ospital. Tinawagan kami ng ospital. Mag-isa ka lang daw pumunta dito. Bakit kasi nag-drive ka na may sakit ka? Nasaan ba si Patrick? Sunod-sunod na tanong nito sa kanya. Lalong sumakit ang ulo niya. Wala siya sa bahay Umalis siya. Ako lang mag-isa doon tapos si Papa umuwi din ng Hong Kong. Dapat tinawagan mo kami para mapuntahan ka namin agad. Nag-aalalang sambit ni Angela sa kanya. Ayaw ko na sana kayong gambalain Ano ka ba? We're friends kaya dapat nagtutulungan tayo. We'll be there in times you need us. Tahimik lang siya. Gusto niyang itanong kung nasaan si Patrick pero nahihiya siya. Maya-maya pa ay bumukas ang pinto. Si Almarong pumasok. Hi Jesusa, how are you? Mabuti naman at nagising ka na. I think I'm fine. Medyo masakit lang ang ulo ko. You don't have to worry about anything. Nabayaran ko ng kotseng nabangga mo. Doktor naman ang may-ari pala nun kaya maayos ko namang nakausap. Thanks Almaro. Any moment darating na rin sina Lennon at Cindy dito. Saan nga pala si Patrick? Napatingin siya sa dalawa. Ang bunga kala niya alam na mga to kung nasaan ang nobyo niya. Wala ba ito sa kanila? I don't know. I thought alam niyo kung nasan siya. I thought dumiretso sa inyo or kina Cindy after naming mag-away kahapon. What? Nag-away kayo kahapon? Sabi pa na tanong na magjowa. Hindi makapaniwalang mga to sa sinabi niya. Bakit naman kayo nag-away? Kagabi lang na sa inyo kami You both seem to be happy. Bakit naman kayo nag-away? Anong pinagawayan niyo? Si Almarong nagtanong. Gusto niyang umiyak. Wala palang nobyo sa isa sa mga kaibigan nila. Saan kaya pumunta yon? Hindi pa man siya nakasagot sa tanong ni Almaro at Angela. Ay dumating na sina Lennon at Cindy. Nagmamadaling pumunta si Lennon sa kama ni Jesusa. How are you Jesusa? Ang sabi nila nag-drive ka raw papunta ng ospital kahit masamang pakaramdam mo. Nasaan si Patrick at Tito Mike? Nag-aalalang tanong ng kaibigan niya si Lennon. Bumalik si Papa sa Hong Kong kaninang madaling araw at hindi ko alam kung nasan si Patrick. Nagalit siya sa akin at umalis siya ng bahay. Akala ko nga nasa inyo. Hindi niya na napigilan ang emosyon. Tuloy na siyang umiyak, naramdaman niya din kasi ang pag-alala ng mga kaibigan sa kanya. No, wala siya sa amin, sabi ni Cindy. Wala din siya sa amin, sagot din ni Angela. Where is he then? Nagtatakang tanong ni Almaro. Nagalit kasi siya sa akin kasi I called Christine last night. Nag-aalang ang kwento niya. What? Sabi na sambit ng apat na kaibigan niya. Why did you do that? Wika ni Lennon. I don't know. I just felt that I need to talk to Christine and tell her that I already forgive her. Gusto ko na siyang patawarin dahil kung hindi niya ako iniwalayan, hindi ko marirealize na iba rin palang hanap ko. Lalaki rin palang gusto ko. Narinig ni Patrick ang pag-uusap namin. Akala niya niloloko ko siya. At si Christine pa rin ang gusto ko. Na-misinterpret niya pagtawag ko kay Christine. And he won't listen to my explanations. That's bad, Susa. You know malaki ang insecurities ni Patrick dahil ang akala ng lahat ay bakla siya. And knowing you na tomboy ka, paliwanag ni Lennon. Pero hindi ko na naisip yun. I love him so much pero iniwan niya ako. Can somebody tell me kung nasan si Patrick ngayon? Naluluhang tanong niya sa mga kaibigan. Walang sumagot sa kanya. Malamang iwara din talagang alam ang mga to kung nasan ang nobyo. Maya-maya pa may kumatok sa pinto. Nabaling ang tensyon nila lahat sa pumasok ang doktor niya at malamang dahil nakaputing uniform ito.
Good morning, Mrs. Sousa. I'm glad nagising ka na. Good morning, Doc. Ano pong sakit ng kaibigan namin? Bakit siya nawalan ng malay? Sila na nagtanong sa doktor. Well, is it okay if I talk to Mrs. Sousa in private? Wika ng doktor sa mga kaibigan niya. Natakot siyang bigla. Hindi kaya malalang sakit niya kaya seryoso ang doktor at gusto siyang kausapin ito ng personal? No, it's okay, Doc. Kami ang guardian niya for now dahil sa Hong Kong ang papa niya. Responsibilidad namin siya so we have the right to know kung anong sakit niya. Wika ni Lennon. Well, if you insist, nasobrahan po siya sa pakipagtali kaya nagkasugat ng private part niya. Baka hindi na kaya na nakatawan niya ang sobrang sex pero other than that, wala naman siyang sakit. Pahinga lang ang kailangan niya. Paliwanag ng doktor. Nagkatingin na ng mga kaibigan niya. Parang gusto niya nang lumubog sa kama sa sinabi ng doktor. Hiyang-hiya siya. Walang sino man ang bumasag ng katahimikan. Well, I can see na okay naman na si Mrs. Sousa. Magpahinga na lang siya ng konti at pwede na siyang lumabas ng ospital. Pero I suggest na i-avoid na muna ang sex para tuluyang gumaling ang private part mo, Mrs. Sousa. Thank you, Doc. Nahiyang sagot niya sa doktor. Okay, I have to go. Bibisitahin ko pang iba ko pang pasyente. Magpagaling ka, Mrs. Sousa. Pinikit niyang mata, ayaw niya makitang mga mapanuring tingin ng mga kaibigan sa kanya. Narinig niya tuluyan na kalabas ang doktor dahil sa ingay na dulot ng pinto. What the hell was that, Jesusa? Tanong ni Lennon. Itong talagang kaibigan niya kay malakas ang loob nito na pagalitan siya. Hindi siya sumagot, patuloy pa rin siyang natutulog-tulugan. Pero alam niya na sa kanyang mata ng lahat, naghihintay ng sagot niya. Don't pretend as if you're sleeping, Jesusa. We are waiting for your answer. Galit na sambit ni Lennon, humugot na muna siya ng malalim na hininga. Saka nagmulat ng mata. It's Papa's fault. Pinainom niya kami ni Patrick ng tea kagabi na pang pa-active daw ng libido. Huli na naming nalaman kung kailan umepekto na yun sa katawan namin. Nagkatinginan na munang mga kaibigan niya saka napahagalpak ng tawa. Maloko talaga tong si Tito Mike. Sana all may tatay na katulad niya, no? Wika ni Almaro na tawang-tawa. It's not funny, guys. Look what I've got. Pero bakit pa kayo nag-away ni Patrick kung buong magdamag naman pala kayong magkaulayaw? Wika naman ni Angela. Because he thought he's not enough after all that we did. Dahil narinig niya nakausap ko si Christine to the point na he's already raping me last night. Naluha siya habang kinakwento sa mga kaibigan. Naalala niya kung paano siya ang kinin ni Patrick kahapon na parang isang animal. Ang pagtatawanan ng mga kaibigan niya ay biglang napalitan ng galit. Pinagsamantalahan ka niya? Sila na naman ang nagsalita, tumango lang siya. That bastard, galit na wika ni Lennon. Pero it's okay, hindi ko naman siya masisisi. Kasalanan ko rin naman, baka maepekto pang tea na pinainom ni Papa sa amin. Kaya ganun na lang niya ako kung ang kinin at dala na rin sa galit niya sa akin. Guys, don't get mad at Patrick please. Pakiusap niya sa mga to. Nagkatinginan na lang ang mga kaibigan niya. Naawang-awa sa kanya.